Sino ba ang greatest chess player of all time? Aba, sabi po ni Magnus Carlsen, ang current world champion natin, world number 1, walang iba kundi si Garry Kasparov. At etong matindi, si Grandmaster Garry Kasparov nagbabalik loob sa chess. Naglalaro po siya ngayon sa Champion Showdowns 2024 Chess 960 o Fischer Random Chess. Every year po itong ginagawa sa may St. Louis na kung saan ang mga player na kalahok, mga player from USA na in-insert si Garry Kasparov. Ayan, no? Kasali si Wesley, si Fabiano Caruana, Levon Aronian, Hikaru Nakamura, andyan din sila Saklan at Dominguez at iba pa. Ang time control po nito, 20 minutes plus 10 seconds increment per move. Okay, so 2 araw na pong nangyari itong torneo. Nakaka-6 na rounds na sila. Hindi ko lang po na-cover kasi na-busy ako. Pero ang game po na sisilipin natin, walang iba kundi sa pagitan ni Grandmaster Wasiso at Grandmaster Garry Kasparov. Sa round 1 po, natalo si Wesley kay Hikaru. Si Garry Kasparov naman, tinalo po si Dominguez. So, meron pong 1 point si Garry, 0 si Wesley. Ngayon, magkalaban sila. Anong nangyari? Aba, tingnan po natin. By the way, kung papansin niyo po yung piyesa, random po ang posisyon yan. Ganyan po ang random chess. Same po ang rules sa chess. Pero, tingnan nyo po, yung knight, ayan, balik-baliktad. Walang tumama. Ito lang ang tumama. Ito lang kabayo. Tapos, ito baliktad. At naka-mirror po yan sa kabilang side. Yan po ang setup. Ang random chess po, idea niyan para mawala yung mga opening preparation. Kaya si Garry Kasparov kayang sumabay. Kasi nga, walang opening dito. Anyway, anong nangyari? Wesley, G4 agad yung pinawalan. Ayan, binuksan po agad yung bishop po. Di ba? Sinagot naman ng G6, medyo mas relax na tira ni Garry Kasparov. F4, ayan, tamang develop lang. Pareho naglaro agad sa may king side, no? Pero parang queen side. Anyway, nag-H3 lang to depend upon knight G6, develop. Nag-knight lang po sa G3, develop din. Nag-D6, tapos E4. Aba, binuksan agad yung gitna, ano? Kinapture, binawi ng bishop, and then nag-knight doon para atakin yung bishop. Umatras lang. Pagka-atras, nag-knight D5, tumira lang ng bishop to defend. Ito pong pawn. Ngayon, huwag kayo magtataka dyan, ha? Kasi binibigay pa rin po, di ba? Libre. Libre po pag kinapture, may 2 atake. Hindi po pwede dahil may bishop takes with a check, bagsak po ang reyna. Ayan. So, kaya nag-knight B4 na lang yan. At ang matindi sa knight B4, kala mo wala lang, may threat po yan na 1 move checkmate. Ano yan? Mamatiin. Mamatiin ka. Kung tinulak mo yan, mati ka. Grabe, ang bilis ng threat ng 1 move, no? Anyway, tumira po ng rook A1 to defend. Nag-C5 naman, which is a bad move daw. Ibalik natin. Actually, kasi sabi po ng engine evaluation, slightly better daw po dito si Garry Kasparov kung ang ititira niya ay yung kakaibang A5. Pakita lang natin bakit daw po lumamang dyan. Kakaiba kasi talaga yan eh. Binigay po eh. Aba, pagbigay, eto lang daw. Ngayon, hindi po maitulak ha, para depensahan yung C2. So, pag binalik mo yung kabayo, titirahan ka naman ng Queen F7. Anong meron dyan? Anong meron? No? Example, tumira lang ng simple development. Anong meron? Eto, Rook A8. Pusang galaan, lalim po. Lalim. Siguro, simplihan natin, magtulak ng pawn. Wala na, kakainin na lang. Hindi na makapture. Pagka-capture mo na ganun, may bawi na dito. Hindi makain na ganun. Yun po pala ang mangyayari. Ang lalim masyado po. Malalim masyado yung A5. Kaya tinira ni Garry C5. It make more sense, no? Tutulakan kang ganun. Pag sinipa mo, pwedeng umatras doon. Ang ginawa dyan ni Wesley, D4 lang. Namon yung C5 na sinagot ng C4. Pagka C4 tumalon, ayun, pinipressure po ito na dinipensahan by playing Bishop B5 na kung saan mali. Kasi ang tamang way to defend daw, Queen F7. Ma-activate na agad. Ang tirada pong ito ay hindi ganun kaganda kasi merong A4 daw. Ibibigay mo yung pawn, pero makakapture mo ito, naka-expose po yung king. Yun po ang mangyayari. Kaso, ang ginawa ni Wesley, nag-queen lang sa G2. Which is not the best move, pero may threat. Kaya lamang pa rin daw po ang puti. So, ang ginawa dyan, hinarangan din E5. Pagka D5, nag-knight lang develop si Wesley, nag-bishop sa A4, ayan na. Yung threat kanina, ginawa na. Pero ang pinagkaiba po niya kasi, nakasara na yung bishop Kaya pwede na po siyang mag B3. Pagka B3 hindi tinakbo yung bishop, ang umatras kabayo Ayan para pag kinapture to, libre.
Kaya napilitan si Wesley, kulong kasi yung kabayo niya sa A5, kinapture, binawi ng bishop. At eto, huwag kayong mabibigla sa susunod na tira. May kamanghamanghang pangyayari. Tingnan nyo mabuti yung board. Lumipad yung king na parang nag-castling sa king side. Ngayon, ibalik ko lang ng konti. Ganyan po ang rules sa random chess pagdating sa castling. Pag na-reach na po yung requirement na maklear ito, pwede ka na mag-castling sa may king side as long as hindi pa nagagalaw ang iyong tore at hari. Kaya nga po nakapag-casting ng ganon. Yan, ibabalik ko lang. Coach, pwede po ba siya sa queen side dyan? Hindi, kasi may tore pa dito eh. Pero example, igalaw natin yung tore. Pwede ba siya mag-casting sa queen side? Hindi. Bakit? Gumalaw yung tore kanina eh, di ba? Gumalaw yan, nasa B1 yan, ginanon niya eh. Pero etong si Garry Kasparov, pakita natin ayan sa side niya. Pwede siya mag-castling? Pwede. Kasi hindi pa gumalaw tore niya. Okay, medyo tricky lang po yung castling pero ganun talaga yan. So pagkatira nga po ng bishop C6, nag-castling. Nag-rook D7 naman, magka-castling to. Nag-A4 tapos nag-A5 to prevent yung A5. Nag-rook sa D1 and then nag-castling na. Nag-castling yun eh, oh. Oh, ayan oh. Ganyan ang rules ng ng chess 960. Huwag kayong magtaka. Ngayon, eto, chess na to. Tingnan nyo yung posisyon ng piyesa nila. Medyo normal na talaga sa chess, no? Kasi nakakasling na, okay, naglalaban sa gitna. Ang problema dito ni Garry Kasparov, yung tore niya nakabaterya dito lang. Yung bishop niya bad, dumidepensa. Kaya nga po, pagkatira ni Wesley So ng isang tirang number 1 engine move, mabibigla kayo sa pangyayari. Ititira ko na. Bishop E1, nag-resign. Nag-resign si Garry Kasparov. Bakit po siya nag-resign? Unang-una po, mawa 1 pawn down siya. Babagsak po ito, nakapin ka pa, may pressure pa doon, may pressure pa doon. Pwede nga kainin din ito, once the knight is gone, malilibre yung bishop doon. So, technically, losing na siya. Ngayon, ang sasabihin ng iba, sobrang agang pag-resign naman yan, nagkakamali ang mga player, tao lang yan. Totoo. Pero, ang aking pong pananaw, tingnan nyo yung oras. Lamang po si Wesley ng napakalaki. 2 minutes and 46 na lang po si Garry Kasparov dyan. Samantalang si Wesley, 9 minutes mahigit pa. So, siguro, pride na din to ni Garry Kasparov. Alam kong losing na ako. Alam kong tagilid din ako sa oras. Walang pag-asa. Para walang masyadong kahiyan, mag-resign na tayo. Kesa umabot pa yung maraming nanonood na binubugbog ako ni Wesley So. Pananaw ko lang po yun. Anyway, nanalo po si Wesley sa game na yan. At sa susunod na laban, nanalo na naman po si Wesley kay Levon Aronian. So, looking good for the side of Wesley yun. Ang score niya po ng day 1 is 2 wins, 1 loss. Samantalang si Garry Kasparov sa day 1, 1.5. Kasi pagkatapos niya matalo kay Wesley, natabla po siya kay Ray Robson. Pero, ang matindi po, si Fabiano Caruana na pinerfect ang day 1. 3 out of 3. Abangan niyo po yung susunod na video para i-update kayo kung ano po ang standing after day 2 ng torneyong ito. Muli ito po yung Coach Billy Master, Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Pasensya na, medyo matagal ako nawala, na busy lang. Naglipat kami. Bye-bye po. Thank you po. That little mouse, 'cause I'm an albatross.